Ang eroplano na ito ay malamang hindi mo iisiping isa sa pinakamapanganib na predator sa himpapawid. Sa totoo lang, isa lang itong C-130 Hercules, isang malaki at mabigat na eroplano na ginawa para magdala ng mga kahon, sasakyan at mga sundalo. Hindi talaga ito ginawa para sa bilis o para maging palihim tulad ng mga modernong fighter jet. Pero dito nagiging interesante ang lahat. Kinuha ng mga inhinyero ang napakalaking cargo space nito at nilagyan ng mabibigat na armas sa kaliwang bahagi ng eroplano. Sa simpleng pagbabagong iyon, parang ginawa nilang isang delivery truck na naging napakalakas na sandata. Ito ang AC-130 gunship, isa sa pinakaastig at pinakamabagsik na eroplano na ginawa. Ang sikreto kung paano ito gumagana ay ang tinatawag na pylon turn. Ibig sabihin, pinaikot ng piloto ang eroplano sa isang malaking bilog sa ibabaw ng target sa lupa. Dahil nasa kaliwang bahagi lahat ng baril, tuloy-tuloy na natututukan ng crew ang target. Habang ang ibang eroplano ay kailangang mabilis na dumaos-dos, magpaputok at babalik ulit para umatake, ang AC-130 ay pwedeng manatili lang sa ere at tuloy-tuloy ang pag-atake. Hindi nakakapagtaka kung bakit naging alamat ito noong Vietnam War. Napakalaking tulong nito sa mga sundalo sa lupa. Mas nakakagulat pa ang mga armas na dala nito. Para itong lumilipad na tindahan ng mga sandata. Ang mga modernong bersyon tulad ng AC-130J Ghost Rider ay may iba't ibang armas. Mula sa mabilis na nagpapaputok na kanyon hanggang sa napakalaking 105mm howitzer. Parang baril ng tangke na ikinabit sa eroplano. Depende sa sitwasyon, maaaring piliin ng crew ang pinakaangkop na armas. Kung kailangan ng napaka-eksaktong target o kung kailangang linisin ang malaking lugar, kaya nilang gawin iyon. Gumagamit na rin sila ngayon ng smart bombs at missiles, kaya mas epektibo pa ito kaysa dati. Pero syempre, delikado rin ang paggamit ng napakalaking cargo plane sa labanan. Dahil malaki at mabagal ang AC-130, madali itong maging target lalo na sa araw. Kaya kadalasan itong ginagamit sa gabi. Gumagamit ang crew ng mga high-tech camera at sensors para makita ng malinaw kahit sobrang dilim. Kadalasan, hindi nga alam ng mga tao sa lupa na nandyan ito hanggat nasa itaas na ito. Kaya naging paborito ito ng Special Operations Teams dahil alam nilang may napakalakas na tagapagtanggol na nagbabantay sa kanila mula sa dilim. Ang AC-130 ay patunay na kapag may gumagana na sistema, pwede pa itong pagandahin. Mula sa simpleng eksperimento, naging isang high-tech na makapangyarihang eroplano ito sa paglipas ng panahon. Nakakamanghang isipin na ang eroplano na ginawa lang para magdala ng kargamento ay naging isa sa pinakamahusay na close air support aircraft sa mundo. Hanggat may mga sundalo na nangangailangan ng proteksyon at malakas na suporta sa himpapawid, patuloy na gagampanan ng matandang workhorse na ito ang tungkulin nito. Isang nakakatakot na tunog ito sa mga kalaban, pero isang napakalaking tulong at proteksyon para sa mga kakampi.